Dito tayo mga bossing ha. Oh. Asan na ba yung ito. Kanina, mga bossing, si Bongbong binigyan na siya ng special powers. Binigyan na siya ng special powers para magkaroon siya ng agarang otoridad para dito sa ating krisis na kinakaharap, makapagdesisyon siya. Cancelin yung tax, cancelin yung ganito, cancelin yung ganyan. Binigyan na siya ng special na kapangyarihan. Tandaan ninyo noong COVID, si Pangulong Duterte never binigyan ng special powers para hindi yata pinahirapan o hindi, basta nahirapan siya na kumuha ng special powers. Parang meron yata siyang special powers na hinihiling para sa sa traffic sa EDSA, pero parang hindi ibinigay sa kanya. So pero ito ang bilis, nakakuha kagad siya ng special powers. Pero ito ang problema, hindi niya alam kung kailan niya gagamitin yung special powers. Hinihiling nila yung special powers para dumakilos na ang gobyerno. Tayo na nung binigay sa kanya yung special powers, tinanong siya, anong gagawin mo dito sa, since na-approve na yung special powers? Isipin ko pa. Wala pa. Okay, katulad nito. Katulad nito. Ang taas ng presyo ng diesel. Ang diesel, dumoble. Sabi ko nga sa inyo, tumataas na 5 piso, 10 piso ang diesel, nag-aalboruto yung mga driver ngayon, itong presyo ng diesel, dumoble, tumriple. As in, 100 plus na per liter. Sinabi ko sa inyo, alin yung mga sinasakyan nyo na diesel, halos lahat yan diesel. Hindi daw niya itataas yung sahod. Sahod yung pasahe. Ako, naintindihan ko man kung magtaas ng pasahe. Maintindihan ko kasi nga nakita ko naman tumaas naman talaga yung yung diesel. And nakita ko rin pag nagbo-book ako ngayon, kahit na yung mga Grab food, nahihirapan akong mag-book. Hindi katulad noon, ang dami. Ngayon nahihirapan kasi nga marami nga sa mga TNVS, mga natin na nasa lansangan na nagninegosyo, naghatid-hatid, sundo-sundo. Hindi na lumalabas kasi nga lugi na sila. Lugi na sila. Mantakin mo, parehas pa rin yung metro mo. Tapos, ang taas na nung consumption ang taas na nung overhead expense mo. Ang taas na nung nung gasolina. Syempre lugi ka na. Bakit ka palalabas? 'Di ba? Bakit ka palalabas kung lugi ka na? So ngayon, nangihingi sila ng para naman kahit papano. Sabi ko nga sa inyo, ang gobyerno natin ang dapat nagpo-provide ng transportation sa mga Pilipino. Pero hindi kayang i-provide 'yan ng gobyerno natin. Kaya nagbibigay sila ng prangkisa sa mga pribadong tao, pribado organisasyon. Nagbibigay sila ng prangkisa sa mga gustong magnegosyo ng pagdadrive. Nagbibigay sila ng prangkisa para makatulong sila yung ino-authorize ng gobyerno na tumulong in terms of transportation. Nagbabayad. Kumbaga, yung prangkisa, yun yung lisensya nila para makasingil sila sa mga natin, sa mga commuters. Kasi kapag naniningil ka sa commuters, wala kang prangkisa, ibig sabihin, kolorum ka. So para maging legal sila na makasingil, dahil ang gobyerno wala naman silang sapat na mga sasakyan para i-transport lahat ng mga Pilipino sa kung saan man nila gusto magpunta. Di naman nila kayang lagyan ng biyahe bawat lugar dito sa Pilipinas. So, nagbibigay sila ng prangkisa sa mga taong may mga sasakyan para maging legal yung kanilang paghingi ng pamasahe. Therefore, etong jeep, bus driver, itong mga kapitbahay nyo na may-ari ng mga tricycle, tumutulong sila sa gobyerno para mabigyan ng serbisyo ang mga Pilipino sa transportation. Ganun ang sistema. Ngayon, si Bongbong bilang pinuno ng bayan natin, umaasa sila bilang mga tumutulong sa gobyerno na sana naman, buhayin mo din kami. Bigyan mo rin naman kami ng laban kasi tinutulungan ka na nga namin . Hindi mo naman kayang isakay lahat ng mga Pilipino papunta sa mga lugar na gusto. Kami na gumagawa para sa'yo. Naniningil kami, oo, pero binayaran din naman namin yung prangkisa sa inyo. Kumita rin naman ang gobyerno, hindi ba? Tsaka nagbabayad din naman kami ng buwis. Taon-taon din naman yung prangkisa namin, nire-renew rin naman namin. So, tulungan naman tayo. Anong ginawa ni Bongbong? Pakinggan nyo tong balitan to. Kung sasakyan bukas pero bigla itong sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit pinagpaliban ng Pangulo ang taas pasahe? Jiggy, base doon sa video message na ilabas si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya hindi na papanahon para ipatupad itong dagdag pasahe doon sa mga pampublikong sasakyan. Tinan mo, abnormal talaga. Hindi daw napapanahon para magtaas ka ng pasahe. Kailan yung panahon?
Pagka 1,000 na 1 litro. Tapos ang itataas mo 5 piso. I mean, ako, nagko-commute ako. Ako, nagbabayad ako. Willing naman ako magbayad ng mataas na alam mo yun, mataas na pamasahe kasi alam ko naman na nagmahal talaga dahil may gera. Ang mahirap kung walang gera tapos nagtataas yung gasolina, yun ang mahirap. Magagalit ka talaga. Pero may reason naman eh. 'Di ba? May reason naman eh. Oh. Ngayon, ako bilang isang gusto lang din kumita, gusto ko may kitain ako. Alam mo, minsan naawa ko yung may isang jeepney driver na he had to skip lunch para makapag-uwi siya ng 300 pesos sa 12 oras na pagmamaneho niya. Imagine, ganun nakakawawa yung mga driver, mga chuper natin. O kailangan na nilang, hindi na sila kakain, magkakasakit pa sa bato yan kasi hindi na umiihi. Minsan nga sa kalsada na umiihi yan, doon na inaabutan dahil hindi na sila halos nagpapahinga para may maiuwi lang sila sa pamilya nila. 300 ang kinikita nila ha, sa loob lamang ng 12 oras. That was before. Imagine mo ngayon, malugi na sila. Yun yung delikado dyan mga bossing. O, so anong dapat gawin ng gobyerno? O, it's about time, itaas mo talaga yung pamasahe. Ngayon, marami mga commuter, ay salamat. Hindi itataas ni Bongbong. Di ba? Parang yun ang gustong gawin ni Bongbong. Nagpapasikat si Bongbong sa mga tao na hindi ko itataas ang pamasahe. Pero hindi nyo alam na pinapatay ni Bongbong yung mga chuper natin at yung mga pampasaherong pampublikong sasakyan natin, transportation natin. Pinapatay nila yung mga yan. Hindi tayo papayag na tumaas ang pamasahe. Nakita naman natin tumaas yung gasolina. Kung yung gasolina bumaba tapos itataas ang pamasahe, yun, magagalit tayo. O syempre, alam naman natin na kapag kasi itinaas yung pamasahe, syempre yung mga labor sector, magre-request na rin yan. Itaas na rin natin yung itaas na rin natin yung sweldo. O, diba? Hindi ba yung taas sweldo, tinanggihan ni Sandro Marcos yun? O, tapos matutuwa kayo na si Bongbong ayaw niyang itaas yung pamasahe. Ayaw itaas nung anak niya yung sahod, si Bongbong ayaw itaas yung pamasahe para yung mga taong bayan makuha niya pa yung simpatya. Tanga. Diyan mo lang makikita, diyan natin makikita na ito si Bongbong wala talagang utak. Wala talagang utak. Madali mo naman ipaintindi sa tao yan. Alam naman ng tao yung nangyayari ngayon. Nakita naman ng tao pag dumaan sa gasoline station, doon lahat nakatingin. Yung gasoline, yung presyo ng yung tawag diyan, yung price chart ng mga gasoline station, putsang ina, mas sikat pa sila ngayon kaysa sa artista. Bakit? Kada dadaan ka doon, may tumitingin talaga sila doon kung magkano na yung gasolina. Yung diyan nga sa gasolinahan namin, yung katabing yung katabing billboard niyan, si Piolo Pascual, naka-brief. Dati yung mga babae naglalaway pag nakikita yun, pero ngayon hindi na tinitingnan si Piolo, doon na nakatingin sa sa price chart ng price signage ng gasolinahan. So alam ng mga Pilipino, aware yung mga Pilipino, and the Filipinos will understand kung magtataas ka ng presyo dahil nga nakita naman natin, kaya lang gago eh. Huwag kayong mag-alala, okay lang tayo. Stable tayo. Yung manok, presyo ng manok, ganyan lang yan. Hindi yan tataas, huwag kayong mag-alala. Kasi nga gusto niya makakuha ng simpatya sa majority ng mga Pilipino. Pero sinong pinapatay ni Bongbong sa mga proklamasyon niya na yan? Yung mga tsuper, yung mga magsasaka, yung mga magmamanok, magbababoy. Pinapatay niya yan. So para mapasaya niya kayo, binubudol kayo, pero may mga tao siyang pinapatay. Masaya kayo niyan. Yan, ito pa nga daw yung bumungad sa kanya. Pagising niya kaninang umaga, naging headlines na meron daw palang dagdag pasahe, pero tingin niya hindi na dapat dagdagan pa yung pasanin ng mga ordinaryong pasahero. Pero wag naman daw mag-alala yung mga nasa transportation sector dahil patuloy pa rin daw silang tutulungan ng pamahalaan para hindi rin ganun kabigat yung epekto sa kanila nung pagtaas ng presyo. Paano? Bibigyan mo sila ng 5,000. Alam mo ba, nagpa full tank ako ng motor. Dati yung motor ko full tank noon mga 750, 800. Kasi malaki yung tank ng motor ko, malaki yung motor ko eh. Alam mo ba, nagpa full tank ako kanina? 1,500 na yung yung full tank. May laman pa yun yung tanki ko hindi naman yun down to zero Talagang may laman pa yun, 2-3 guhit pa, pero maburo ko 1,000 mahigit. Imagine mo itong mga jeep. Imagine mo, magpapa-full, after 1 week kung buwabiyahe ako, magpapa-full tank ako ulit. Another, how much na naman yun? Yung 5,000 na binigay ninyo, good for ilang araw lang yan. Ang tanong, may second tranche ba yan? May third tranche ba yan? Wala. Basta nagbigay na ako sa inyo, okay na yun. Ganyan-ganyan ang ginawa sa inyo nung botohan, di ba? Binayaran kayo, tapos wala na. Nga. O ninakawan kayo ngayon, di kayo makapagreklamo.
ng petrolyo. Bukod dyan, binanggit din ng Pangulo na bibigyan din ng diskwento yung mga sumasakay sa MRT at LRT bagamat hindi pa ibinibigay yung detalye kung ano bang klaseng diskwento ito, gaano kalaki, sino-sino yung makikinabang, yan pa yung inaantabayan na natin. Bibigyan din daw ng diskwento yung mga dumadaan sa toll roads pero hihintayin din kung paano yung magiging implementation yan. Ang siniguro lang ng Pangulo sa ngayon ay gagawin daw ng gobyerno kung ano yung pwede nilang gawin para hindi rin masyadong mabigat yung epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo lalo't hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal nitong gulo sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Imagine, you will have to spend the money, that money, taxpayers' money. It's supposed to go to education, supposed to go to infrastructure, supposed to go to development of sa mga hospital bed, supposed to go there. Mapupunta rito sa ayuda. Kaya naman ng mga Pilipino yung taas pasahe. May intindihan naman nila. Wag lang nga yung sobra-sobra. Baka na magtaas kayo ng pamasahe, minimum 100. Wala na. Maglalakad ng mga tao niyan. Pero yung ganitong style na wag kayo mag-alala, discount kayo sa toll, wag kayo mag-alala, discount kayo sa ganito. Hindi. Bigyan nyo sila ng ayuda, tapos bigyan nyo sila ng kung magkano. Ito lang naman sa mga transportation na nilang, halimbawa, jeep, yung may mga prangkisa. Yun yung isubsidize nyo, BBM. Lahat ng mga bus, lahat ng mga jeep na may mga prangkisa, legal, pag nagpakarga kayo ng gas, kung magkano yung gasolina noon, let's say 60 pesos, 60 pesos lang ang babayaran nyo per liter. Gobyerno na ang magbabayad nung ninyo. Parang PhilHealth, parang ganun. Dapat ganun. Hindi Para mas madali, bigyan kitang 5,000, bahala ka na sa buhay mo. 1, 2, 3 ka na. Hindi ba dapat ganun? Kung gusto nyo rin lang naman talagang gumastos, ang gobyerno, okay man lang dahil kailangan talaga ng gobyerno gawin yan minsan. Ganun din ang gawin mo, di ba? Sige, 60 pesos o kaya 70 pesos na lang. Walang magtataas ng pamasahe pero 60 pesos pa rin ang per liter ng ng mga transportation group. Punta kayo sa gasolinahan tapos ibibil na lang kami ng mga gasolinahan na yan. Babayaran ng gobyerno yung kumbaga parang hati tayo, di ba? Yung SSS, yung kalahati, ikaw naguhulog, yung kalahati, yung employer mo. Parang lumalabas dito kasi employer netong mga jeepney driver na to si Bongbong. So parang ganoon din. Binabayaran yung employer, may employee, may binabayaran din yung employer. Para everybody happy. Ganun dapat. Mas magaling pa ako sa iyo Ngayon, may pondo ba para doon? Putsang ina, hindi na namin problema. Yung problema mo na yung presidente ka wag kayo magnakaw. 805 billion. Kung yung 805 billion na yan, hindi nyo ninakaw yan. Tinago natin yan para magamit natin ngayon. Di sana. Hindi ba? Kita mo, nagkaroon ng gera sa Middle East. Wala tayong pera magamit para makuha yung mga kababayan natin doon. Ano sabi ng mga Department of Foreign Affairs? Ano mga mga tawag diyan? Yung embassy sa ibang bansa. Wala nang pera. See? Paano magkakapera? Ninakaw nyo lahat. Maricel, lusot na sa Kongreso yung emergency diba? powers na hinihingi ng Pangulo. Kailan niya ito planong gamitin? Ayan lusot na yung emergency powers. Yung emergency powers niyan para mabawasan yung mga buwis sa petrolyo para kahit papano bumaba yung presyo. Anong sagot? Eto na nga, Jiggy, tinanong natin kanina si Pangulong Marcos kung ano bang plano niya sa emergency powers dahil ipinasa na ng House of... Ayan dalawang tanga yan Yan taga DTI at saka siya. Yung taga DTI, yan yung sabing Noche Buena, 500. Tapos ang gastos daw ng isang pamilya na may 5 miyembro sa isang araw, 300. Tangina, luka-luka to Siyempre, yan ang kausap ni Bongbong. Luka-luka. Di luko-luko din siya. Hanggang ngayon, hindi niya pa tinatanggal yan. Anong ina-advise niyan kay Bongbong? Di puro katarantaduan. Sasabihin nitong DTI, boss, huwag ka mag-alala. Okay lang tayo. Kalma ka lang dyan. Sure ka Sure ka. Tulog lang ako dito tulog ka lang. Kami bahala. Ganyan ang utak ng mga yan. So may special powers. Anong gagawin? Representatives at saka ng Senado yung panukala na magbibigay sa kanya ng emergency powers para nga makaltasan niya ng excise tax itong petrolyo o yung produktong petrolyo. Pero ang sagot kasi kanina ng Pangulo, nakadepende pa yan dun sa magiging sitwasyon dahil medyo komplikado daw yung calculation. Kaya hindi niya pa rin... Kunyari pa siyang medyo calculation, medyo may something sa calculation. Pero sa totoo lang, wala talagang plano yan. Binigyan mo na ng special powers. Anong
anong gagawin mo dito sa kapangyarihan na ibinigay sa'yo? Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kung paano ko gagamitin itong kapangyarihan na to kasi wala naman akong utak talaga. Di ba ganyan kabobo? Binigyan mo na siya ng authority. Hiningi nila yung authority. Nung binigay sa kanya yung authority, sir, kailan mo gagamitin? Hindi ko alam. Utangin na, hingi ka ng hingi, tapos hindi mo alam kung kailan mo gagamitin yung hinihingi mo. Ano yan? Inanto. Baliw. Sinasabi kung gaano kalaki ba yung ikakaltas dito sa excise tax sa petrolyo kung sakasa. Kahit kahit yan, aso niya na yan, yung reporter na yan, aso ni Claire Castro yan, pero tawan-tawa rin siya. Oo, let us certify this as urgent so that the president, the economic team can act right away para maibsan itong natin, bawasan yung excise tax, bawasan yung value added tax. Lahat bawasan natin para nung tinanong siya, sir, eto na. Yan na yung susi. Pasok na. Sabi niya, hindi muna. Isipin ko muna kung saan ko gagamitin to. Gago, no? Gago. Sa ngayon, mukhang nakadepende pa ang sitwasyon at wala siyang binanggit kanina na immediately naritong tugon ng Pangulong Marcos. And we will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of... Trend pa sinasabi mo, gago, 100 ng 1 litro. Dating 60 pesos lang, tumaas na ng 40 pesos, tataas pa daw ng 26 sa susunod na linggo. Anong sinasabi mo titingnan yung trend? Ano pang trend ang titingnan mo? Ang lakas talaga ng tama mo. Baliw ka talaga. on all prices. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. At bukod sa supply ng langis, Maricel, kumusta ang supply ng pagkain? Kaninang umaga, Jiggy, pinangunahan ni Pangulong Marcos yung Marrohas. Pumunta sa palengke, alam niyan. Tangina, hindi nga niya alam kung saan niya gagamitin yung special powers niya. Tapos pumunta pa sa palengke, titingnan mo yung bigas? May 20 pesos per kilo ba dyan? Tangina niyo, puro kayo optics, wala kayong alam. Mga tabogo kayo. Iikot dyan sa isang palengke sa May San Juan. Kasama niya ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry para tingnan yung paggalaw ng presyo ng basic commodities at saka ng mga gulay, ng manok, ng baboy. Base doon sa bantay presyo na nakasulat doon sa entrada ng palengke dyan sa San Juan, nakita natin na meron na talagang paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Merong 3 pesos na dagdag, umaabot ng 10 piso yung dagdag sa presyo ng kilo ng baboy. Meron ding adjustment ng bahagya doon sa ilang gulay. Natural naman yan dahil inaasahan talaga natin yung domino effect dahil dito sa petroleum products adjustment ng presyo. Pero ang sabi nga ng Pangulo, base doon sa assessment niya kanina, normal pa naman ang lahat. Tangina, mantakin mo ang mag-a-assess ng mga galawan ng presyo sa palengke kahit minsan hindi pa namamalengke. Bilyonaryo, anak ng magnanakaw, yun ang magtitingin ng mga presyo ng bilihin. Natural, sasabihin niya magkano itinaas, 10, okay lang yan. Sa kanya okay lang, bilyonaryo tapos di umano, may mga mali-malitang pera pang kinuha yan. So, yung 10 pisong pagtaas, baliwa, hindi naman namamalengke yan dyan. Sa SNR na mamalengke yan. Sa Landers na mamalengke, ulol na yung, hindi pa nga yan na nagpupunta ron yung mga yaya niya nagpupunta ron. Hindi naman nagpupunta yan dito. So kung pag nakita niya, tumaas ng 10, tumaas ng 20, kaya yan, normal pa. Di ba? Ganyang kagago yung ibinoto nyo. Tarantado kayo Kasalanan nyo lahat yan, putang ina niyan, kaya itong Pilipinas, ganito nangyayari. So sabi ko nga sa'yo, if there is the right time or a right time to demand a hair follicle test, now is the right time. Kasi hindi natin alam kung nasa matinong pag-iisip pa ba to. Binigyan mo special powers, hindi alam ang gagawin. Pumunta dyan, tumaas ang presyo, 3 piso, 10 piso, normal lang daw yan. See? Ngayon, sisisihin nyo kami? Sisisihin nyo yung mga Duterte supporter, bakit gigil na gigil kami dito? Kayo ba hindi nang gigigil? Ikaw, taxi driver ka, BBM supporter ka pa rin, happy ka? Tanungin mo sarili mo. Ulol. Mga loko-loko kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap